Mayong gabi ninyong tanan. Padayon ta sa atong Zion, this is number 12, katapusan nga bahin, Can I have heaven on earth? Can I have heaven on earth? So pwede ba nako ma-experience ang langit diri sa kalibutan? John chapter 14 and verse number 2. Together go. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So ang Ginoo nag-promise that I will prepare a place for you. So samtang naata diri sa kalibutan, gitagaan po tag buluhaton sa Ginoo, unya usahay ang atong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, mura nag na impierno atong kinabuhi kay daghan kaayo nga mga panghitabo nga dili ta ganahan, mga persecutions. Unya nagtuo ta mga kaigsunan nga kana siya dili maayo. No? Atong gitan-aw ang atong kalibutan nga murag lami na biyaan. Pero pag makasabot ta mga igsoon that we can experience heaven on earth. Malingaw ta. Amen? Malingaw ta. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful evening that you have given us. I pray that you give safety and protection to each and every one. Sa among pagpaminaw, sa among mensahe, Lord, I pray that you will take care of the noise outside. And I pray, dear God, that you will cover us with your precious blood. Help us, Lord, to have focus on the message. And I pray, dear God, that you will be the one to take control of each and every one. Nga ang among attitude sa pagpaminaw sa mensahe, mao ang pagkahimo nga estudyante gyud sa imong pulong, Lord. Nga willing gyud mi nga mo learn, willing mi nga mo grow diha sa espiritu. And help us, dear God, that you will be honored and be glorified sa among panimbahon karon. And I pray, Lord, that you will also guide those who are still coming and give them safety, O God, that they could reach the church safely. Thank you, Lord, for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now we understand that heaven is incomparable. Wala joy ato ikakumpara sa langit ni ini kalibutana sama sa giingon sa Ginoo diri mga kaigsunan that I will prepare a place for you. And that place, mga igsoon, the most wonderful place that we could imagine. Imagine na ang Ginoo mismo ang naghimo. Sultihan tamo kung nakita pa lang nato ang creation sa Ginoo right after na human. Bulahan si Adan kay siya mo'y nakakita. Siya ay nakakita unsa kanindot ang creation sa Ginoo karon mga tira-tira na malang ni sa mga binuhatan sa mga tao. Napa may nahabilin nga mga nature nga nindot kayo mga kaigsunan, but most of the nature nga gi-create sa Ginoo na hilabtan sa mga tao. Nabutangag pollution, mga igsoon. So, dili na kayo nindot. So, kung ma-imagine na gyud nimo, ang Garden of Eden, sa dihang tuwa ka, gihimo sa Ginoo, right after na human, unsa siya kanindot. Pag kanindot ang lugar, ma-imagine nimo, igsoon, kung imo tan-awon sa Bible, sa Genesis. Right? So, di naman nakakitag ingon anak karon diri. Especially sa atong lugar nga gipuy-an. Where can we find heaven in our surroundings? Gubot diri, patay diri, no? Makita ta daghan kay mga tao nga libod suroy nga way lingaw sa kinabuhi nga nangitag gubot. So where can we find heaven? Maminaw ta sa news, makakita ta ang bakak karon very much acceptable. Ang mga bakak ron ato bangay. Na bisan pag naay proof mga kaigsunan dili na, you can deny it to death. Ingon ana nakabaga karon ang problema sa bakak. So makita nato mga kaigsunan, where can we let our children look and listen para makita sila nga wow, kanindot is like heaven. Wala na. Maglisod na ta mga kaigsunan. But there are places and things that we could still experience heaven on earth. Are you ready? Number 1, in your home. In your home. You can experience heaven in your home. So kung makita nato ang matawag siya nga usa ka home na ay mga kuan diha, na ay mga elemento nga dili pwede wala
para mahimo siyang home. Unsa man na? Husband, wife, and children. Amen? Kung balay lang na siya, that's a house. Pero tungod kay naa may pamilya nga ni puyo, it's a home. Home sweet home. So kinahanglan naa pamilya nagpuyo. Now, matag usa anang party sa pamilya, kinahanglan musunod sila sa sugo sa Ginoo, sa mando sa Ginoo, in order that your home will become like heaven. Amen? Kanabang, what a nice place to stay. So naana sa sud sa membro sa pamilya, mga kaigsunan. Kinsa inyong gusto sugdan nato? Kinsa inyong gusto sugdan hisgot? Si wife. So para sa mga wife, mga kaigsunan, para mahimong heaven, like heaven ang home, mga kaigsunan, number 1, ang mga wife kinahanglan mudo sa ilang part. Wife, you should do your part. Kung matud pa mga igsoon, ang mga asawa, kamo ang templada sa panimalay. Kamo ang maghatag og timpla. So whether imong himuon nga gubot ang imong panimalay, pwede. Kung imong himuon nga sweet ang panimalay, pwede. Naaragid na nimo. Alright? Now, in Titus chapter 2, verse number 5, and please write down the verses, kay daghan mga verses atong basahon tonight. Unahon na to si Titus. In Titus chapter 2, verse number 5, mga igsoon, ang Bible nagsulti, to be discreet, wives, paminaw mo, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Imagine kung ang pulong sa Ginoo mablaspheme diha sa inyong balay. Pag mablaspheme na ang pulong sa Dios sa inyong panimalay, makaingon pa ba ka, I can experience heaven in my home? O makaingon ka nga mura nag-impirno ning akong panimalay. Kabantay mo, usay mo gawas na sa baba sa mga tao nga amo balay murag impirno, sigilag away. Ingon ana ang atong paminawan usahay. Pero pag ang balay harmonious, ang balay mga kaigsunan, nindot o kanag templada ang mga tao, kanindot, sultihan ta mo, dako kay factor ang mga wife, ani. Kay ang Ginoo nagtudlo direkta sa mga asawa. Dili ka pataas pirme kanang exclamation point. Dapat dili nimo isaka imong tingog, dapat ikaw magpabilin ka nga ang imong responsibility is to submit to your own husband. Now, para mahimong like heaven ang panimalay, hinumdumi ni chaste, discreet, dili ka tabian. Amen? Unya sa imuhang tinubagan, dapat discreet ka. Dili ka usa pa gani gisulti sa ibong bana, ratatat na ka. Dapa, keepers at home. Himuwa ang imong panimalay nga dili magkaguliyang. Ikaw ang floor manager sa inyong balay. Ikaw ang magsituate na ang balay dili siya katag. Nya makadungog ta mga kaigsunan na mga asawa mingon nga naunsa naman ni akong kauban sa panimalay, oy nga di man ni kamo manghipos. O as a floor manager, what will you do? Ikaw may mo situate nga ang balay ba nindot siya puy-an. Because if you're going to imagine, unsa ka order ang heaven nga gi-prepare sa Ginoo para nimo. Na kung ang imong balay katag, kay ang imong oras pirmi tuas gawas, ang imong oras mga kaigsunan mabito na gidili para sa mga babae nga ang imong oras mas daghan kag i-spend sa gawas ug wa na kay panahon sa balay. Wala suguwa ang mga bana to be keepers at home. Amen. Gisugo ang mga asawa to be keepers at home.
So dapat nindot ang atmosphere sa balay, dili siya bati mga igsoon. Obedient to their own husbands. Amen. Ayaw ni kumpari tuo, anha sa imong bana tuo. Amana mas nindot. Ayaw ni kumpari tuo, anha mismo sa imong pari tuo. Your husband is your priest. Amen. Mga kaigsunan, anha ka tuo. Dara ang reason that the word of God be not blasphemed. Amen. So your home will become like heaven. Kaya wa may blasphemy na hitabo. Ephesians chapter 5 verse number 22. Ephesians 5:22. The Bible says, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord." Ingon ana siya ang gihimo nga sumbanan sa imong submission. You submit as you are doing it to the Lord. Amen. Mo ni ang bugat ninyo nga responsibilidad. Never allow yourself to go above your husband. Never raise your voice to your husband. Amen. Kay authority na nimo imong husband. So ikay nagdag timplada mga kaigsunan sa panimalay tarunga. In Ephesians chapter 6 verse number 1 to 3, atong isunod ang mga children. Ephesians chapter 6 1 to 3 mga kaigsunan. Unsay gingos Bible? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Diha palandaan mga kaigsunan ang imong pagtuman sa imong ginikanan dapat imo nang i-maintain. Pero ang Ginoo kay di baya tanan parents godly. Dili tanang parents doing or following God's will. Naay mga parents, mga kaigsunan nga ang ilaha yawan-on ang ilang pamaagi. So ang gingon sa Ginoo, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Nga kung mabuhat na nimo, mga young people, mabuhat na nimo sa imong ginikanan, ang promise diya sa Ginoo, He will let you taste heaven in your home. Amen. Verse 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Tanawa na panalangin, igsoon. So ang obedience, you need to practice that because obedience, usa na siya sa diyang gikawat ang human race sa yawa, mga kaigsunan, usa na nga iya jung gitangtang, gi-convert niya into disobedience. Mao na nga sa dihang nahimugso ang usa ka bata, naa na gina sa iyang utok ang pagkamasupilon, naa na sa iyahang kasing-kasing daan ang pagkamasinupakon, naa na sa iyahang batasan daan mga igsoon ang pagkasumusukon. Mao na it is our duty, parents, it is our duty to teach them unsay sakto. Amen? So magsugod na sa inahan nga dapat ikaw magduka sa imong duty so that dili ka sumbalikon sa imong anak nga ikaw gani. Amen? Mao na kung ikaw dili ka submissive sa imong husband, neither your children will be obedient. Amen. Kaya naman sila reason to disobey. Mama gani. Di man mo tuman ni Papa. So asa naman ang home like heaven? Wala na. Wala na mga kaigsunan. So it is very important that every person in the home should do their responsibility. Colossians 3:20. How to obey your parents. Paminaw mo. Young people, paminaw. How to obey your parents. In verse number 20, the Bible says, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. In all things. Di ko ganahan. Apil na. Amen. Apil na. Bible nagsulti. So para dili nimo ma-experience ang balay nga murang imperno, kay sigihan na lang kagkasaba,
Sigihan na lang ka og kanang daghan kayong mga restrictions. No, ang balay mura na siya og prisuhan. Daghan na kay do not enter, do not touch. Di na nindot nga balay. And that is because of your sin. That is because nga wala ka naghimo sa imong duty. So the more a person will disobey ang balaod sa Ginoo, the more the law will be added. Amen? Mabitaw nang nailo tungkol sa sala. Because the law is the knowledge of sin. Mo na reason nga nung nailo tungkol sa sala. So, the more ka magsigig pabadlong, the more daghaglo. Unya, nindot pa ba na puyan ng balaya, daghan magbalaod. Amen? So, para walay mga restrictions sa panimalay, children, obey your parents in all things. In all things, for this is well-pleasing unto the Lord. So, klaro kayong instruction sa Ginoo. Alright? Kanya, muadto na ta sa husband. Husband, paminaw mo, tingali, mo nang wa mo nag-amen ka ganina, kay nahadlok mo, kay apil na ba mo sa home? Okay, para sa mga husband o mga father. So the husband and father should do or should be responsible. Simple kayo. Just be responsible. Responsible sa unsa? Sa atong duty as a husband. Sa atong duty as a father. Alright? So, para dili ta mahimong mapakyas sa atong duty, natay bantayan mga igsoon sa atong kinabuhi. Ari sa ta sa Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2 verse number 5. The Bible says, yea, also, because he transgresseth by wine, underline that, ayaw tuguti nga mabiktima ka ni wine. Hello? Mayonay ka nga wa kuha ni pastor. Kung mayo makawa ka ana, pero gikan ka diha. Is that amen? Meaning to say, pwede na nimo balikan anytime. Kay gikan makadiha. Wine ang hinungdan, nakatransgress because of the wine. He is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people. Tanawag, unsay mahitabo, mga igsoon, pag ikaw nabiktima ka sa sayop nga pamaagi sa kinabuhi, mga sala nga wa gyud nimo na give up ngadto sa Ginoo. Ang imong kinabuhi murag impierno, murag kamatayon. So automatic, you cannot experience heaven in your home. So lakton pagka-istorya, no entry si wine, no entry si liquor sa balay. No entry si San Miguel Beer. Na may silingan, Brad, silingan. Nanganha imong mga relatives. They should know the rule. No alcoholic drink in the house. Take it or go away. Take it or leave it. Take it or leave. Dili pwede sa balay na. Kana mga lugar na makontrol na to. Amen? Mo na makontrol na to. Ephesians chapter 6 verse number 4. Ephesians 6:4. I-learn yun din nato igsoon. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Trabaho sa mga papa nga ang inyong mga anak i-point nimo ngadto sa Ginoo. And do not provoke them. Ayaw hagita imong anak. Lahi na ang pagpitol o paghagit. Tayo panaminaw mo? Importante ni. Kay usahay, ang atong pagpitol sa atong anak, hagit na. Kanabang, mga sabat na ta without any point. Masuko ta, tungod lang kay, wat na ganahi.
You should be, kuan, kanabitong, according to purpose. Ngano nangasaba magka? Ang purpose nimo is to train your child. Not to destroy them. Not to provoke them. Mo na kung mabantayan na to, nga murag nilapas na ta, uy, kinanglan sa ta, mga ipasaylo sa tong anak. Nga naman, admittedly, mga kaigsunan, kita, masipyat yun ta. But it is our goal that our home will become like heaven. So, either si asawa, si anak, si bana, pag kita nakasupak ta, mga kaigsunan, o nasakita na to, ang usa ka membro sa pamilya, we should learn how to say, I'm sorry. Ayaw tuguti, mga kaigsunan, nga imo na lang ilubong sa kalimot. Ayaw tuguti, nga imo na lang siya kanabitaw, mahumpay ra ni, mawa ra ni, okay naman ko. Dili na maayo, mga kaigsunan. Because it will become like cancer. Whether you like it or not, you discuss it, you put an end para dili na mupadayon pa. Kaya panasabta na to. Kaya mo pa kasigaran, mga kaigsunan, tungod sa atong sobra naka-close, pamilya god, husband and wife, children, no? Usay na mga sala nga mabuhat, unya, abi kay nilabay na, sultante mo, pag mahitabo nagbalik, mahinumduman na sa to. Nga naman, because it is not being discussed. Wala siya na-address. Wala siya natapos ba? Walay ending, walay closure. Amen? O ano ang away sa husband and wife? Dugay man mahuman. Tungod kay ang bikil aning panahona, gihuglas kalimot. Pag-abot sa unahan, nagbikil na sad, daghan kay isyu. Dugay mahuman. So dapat, every problem discussed, put an end. Lubong. Mahinumduman man, magatawa na lang mo. Amen? Wala na ila. Wala na sting. So mga husband, importante kaya itong part sa kinabuhi, sa home. No? Kita mo'y nagdaog kanabitong strength. Kung ang ato mga asawa, sila ang timplada, kita ba yung tigtimpla? So, unsa man ka timpla ang mahatag sa imong asawa, mag-agad po na nato. Because our wife is only a responder sa atong leadership. Responder na sila. Pero mga wife, paminaw mo, it is never a reason nga tungod kay inyong bana, wala ni do sa iyang duty, hindi nila ka mo submit. Because it could never be a reason nga ang bana mangitaglain tungod kay ang asawa badlongon. Sala gyud na siya. Kay kung pwede na lang i-reason na to ang failure sa usa ka o sa ang failure sa asawa kanang himong reason sa bana to go against the flow of God's will. What nagubot kayo? Pag sala, sala. Og dili dapat tubangan og another sala. Okay? So, husband, papatanahuman ninyo. Nato di ay. Apil ko ani. So, dapat kita mo'y mutudlo. Kita may pari sa balay. Deuteronomy chapter 6 and verse number 6 to 9. The Bible says, and these words, which I command thee this day, shall be in thine heart. Importante kayo ni. Para makalid ta sa atong pamilya, we should be in God's Word always. Ayaw depart sa pulong sa Ginoo. The Word of God should always be in your heart. Naminaw ta? Dapat na ana diha. Ayaw depart yun. Alright? So, in verse number 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. That is our duty. That is our responsibility. Teach. That is our duty as father. We need to teach our children. Ang kanang pulong sa Ginoo, mo na ato mga warning sign,
Mao ni atong ibutang diha o mao ni ang gisulti sa Ginoo bahin ana imong problema. Mao ni ang gisulti sa Ginoo pag ikaw nagatubang ka og sitwasyon sa kinabuhi. Ang Ginoo nagsulti ani. So pag what the Bible say ta sa balay, we can live like heaven in our home. Maka-experience gyud ta. Og di gyud na siya sayop mga kaigsunan. Di gyud masayop, di gyud masipyat. We can live like heaven in our home. Verse number 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. See? The Word of God should be the guide sa tanan nga membros pamilya. Wala exempted. Wala exempted. So, si wife, dili siya maka-impose og balaod sa panimalay, kay siya mo'y tigpatuman sa gi-impose ni husband. So, kung mo-fail si bana og impose og balaod sa panimalay, mo na maglisod si asawa nga ang balay mahimo siyang livable like heaven. Mo na buhaton na to ang atong responsibilidad matag usa. Amen? Matag usa. So si bana, kinahanglan i-maintain nimo mga kaigsunan na ang balaod sa panimalay, ang inyong subayon gyud kung unsay gisulti sa Bible, mao na nga pag mo fail ang bana nga dili siya magtuon sa pulong sa Ginoo, dili siya hinimba, dili siya hinuon sa pulong sa Ginoo, unsa may iyang i-impose sa balay? Di ba? Experiences of other people, experiences of the world. Right? Uya, hinano kay kag kanang mga problema sa TV, sa radyo, diha ka makakuha og kanang panagtudlo nga imong i-apply sa imong panimalay. Wrong. Pagkadakong sayop. Amen? So dili mao, dapat pulong sa Ginoo, dapat Bible mo'y atong ipatuman. And thou shalt bind them for a sign. Pasabot ana mga kaigsunan, di ko kamasaag kay naay sign nga imong gihimong balaod sa inyong balay. Verse number 9. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Natudlo na nimo sa imong anak every time nga mogawas sila, nagdala sila sa instruction. Di na kinahanglan nimo na anak, paghinumdom ha, hinumdumi unsay giingon sa Ginoo, di na kay ngano man nalansang naman sa ilang kasing-kasing. Amen. Unya inyong mga anak, iniglakaw nila, I want to go home. Kay lahi ra gyud kayo ang among balay kaysa diri sa gawas. Pero kung inyong balay gubot pas gawas, sa inyong balay sigilag sininggitay, mo na ay gyud bawal magsinggit sa balay. Bawal ang masuko nga way hinungdan. When there is a problem, let's discuss about it. Ato na isgutan. Tapuson dayon nato. Kay ngano man, we want this home livable like heaven. So naranan nato. So pwede. Amen? Pwede ang atong home. Pwede ang home. Psalms 128. Tanawag unsay may tabo. Kung tumano nato ni mga kaigsunan, Psalm 128. Unsay mahitabo sa matag pamilya, sa matag membro, especially our children. The Bible says, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Panalanginan, diha pa lang mga kaigsunan, you are walking with the blessing of God in your home. You are living your life in your home with the blessing of the Lord. Diha pa lang. Nindot na? Pagkaninduta. Verse 2, for thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Ang imong mga anak, dili sila kanabitong liabilities.
Puros asset imong mga anak. Nga naman, tungod kay ang imong asawa na himong panalangin po. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Peace in your home. Di ka mamatay sa ugtas. Makakita pa ka sa imong mga apo. Amen? So, pwede ang palay, atong home, mga kaigsunan, pwede na to matilawan ang langit. We can have heaven in our home. Number 2, in your church. In your church. So, dira panalangin, Igsoon. Kung imo ning na-experience sa imong balay, eventually, you will bring it into your church. Dili na kaayo lisod para nato, mga Igsoon, to make this church like heaven. Dili na lisod. Look at 1 Corinthians chapter 11 and in verse number 16. Natay ibawal nato, mga Igsoon, sa aton taliwala. Mga bawal. We should say no to contentiousness. Makita gyud nato, mga kaigsunan, nga naagi mga members sa churches nga palaaway. Na mga members sa churches nga ginagmay lang nga bikil atong padakon. Amen? Or na mga silent war. May buong lanta, di naman sila nagtagad. Or you are setting a silent war with the pastor. Ako matingala dyan kung nga naagi panahon sa panimbahon, nga ang mga naong sa mga membro, tos bintana. Di naman ta ko diri. Ang naong sa mga membro, itago nila. As much as possible, dili makakita ba? Ako di ko kakita po. Magsigduko. Sa pa may imong feeling, ana, when you are in church? Di ba? So, dili siya nindot. Contentiousness. Dili na ito tugutan. So, kung nindot ang imong home, madana nimo sa church, kung dili ka palaway sa inyo, di po ka palaway diri. Kay bao ka nganong, diri palaway ka, kay gisigan kag away sa inyo tingali, or naanad ka sig pangaway sa inyo. Nagsugod yun na sa balay. Nagsugod sa balay, mga kaigsunan. Verse 16, the Bible says, but if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Wala na sa atong kustumbre. That is not our way. We as a church of God, we as a body of Christ, mga kaigsunan, walay labot diri ang pagkapalaaway. Walay labot diri kanang espiritu sa pagpangaway. Wala. Contentious. So, ato nang idili. Kay mauna siya ang hinungdan, nganong ang mga simbahan, mura nag-impierno. Sa langit, why division? So kung ato ning ihimo nga sama sa langit, mga kaigsunan, dapat walay division. Right? Walay division. Dagat, hastang yuta, wala, di na divided. So there should be no divisions among us. Para mahimo siyang murag langit ba? Matilawan na to. 2 Thessalonians chapter 3. And in verse number 6 to 7, the Bible says, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Kung naa kay makita kay igsoon nga palaaway, naa kay makita nga igsoon nga wala nagtuman
sa mando sa Ginoo sa simbahan. O sa ingon sa Bible, withdraw. Ay kuyugi. Ayaw kuyugi. Ayaw tuguti nga maka-step siya, maka-make siya step diha sa imong kinabuhi. Nga mahimo siyang part sa imong pagka-Kristohanon. Ayaw tuguti. Kaya nga naman, mahimo na siyang hinungdan, nganong ang simbahan para nimo, problema na. Dapat ang simbahan, blessing. Amen? Dapat ang simbahan is a place where you could get strength to serve the Lord. Pero puro na negative. Amen? Binang kamukamo rin mag-istorya, puro negative. Withdraw. Ingon sa Bible. They walk disorderly. 7. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Any member of the church that cannot walk with the pastor, cannot walk with the man of God. So, tiyan mo mga kaigsunan, ang pinaka-safe nga person nga imong sundon sa church is the pastor. Any person in the church who walk disorderly, dili siya in tune sa iyang pastor, withdraw. Ayaw tuguti mga kaigsunan para ma-feel niya, agoy, muna naglikay na sila nako, da? Right? Kay dili naman insakto, madamay ka. So, makita nimo that, iyon ang Bible, they ought to follow us. Pero waman ni sunod, nya mo ning mo sundon hinoon. Mo na makadungog ka na may mga instruction ihatag nato diri unsay angay natong buhaton sa pagpangalagad sa Ginoo, unsa natong pagkangker ang lapu-lapu sa pulong sa Ginoo. So muhatag jud ko ninyo guidance. Amen. Kung makakita ka nga naay ni oppose, ay sunda. Kaya dapat ka lang ni oppose, musunod po na siya. Ang kanya ang simbahan dili makapursu sa pagkangker, sa angay ikangker. This because the people of God are not following. You ought to be a follower. Dapat musunod. Amen? Sama sa anak sa pagsunod sa ilang ginikanan in all things. Sultihan mo, in all things, pastor, unyag sipyat na ka, ang Ginoo mo'y mahimong mag-take action sa iyang anak nga naggamit sa simbahan sa iyang personal nga katuyuan. Sultihan mo. Dili mo allow ang Ginoo, mabitaw na ang mga membro pampuuhon sa Ginoo kay nga naman maghatag kag gubot sa lawas. Don't you think that God will do that to the man of God kung ang church gigamit niya sa iyang personal nga tinguha? Nasabtan na to mga kaigsunan? Mo na para kaning simbahan, murabag ka nang ningaon ta ba? So duha na ka lugar ang ganahan nato nga atuon, balay nato ug ang simbahan. Maglisod ka sa imong trabahuhan, imuon nimo like heaven. You cannot do that. Amen? Di ba na pwede? Ang government, ang atong nasod, atong himuon like heaven, we cannot do that. But for sure, our home and our church could be. Could be. So matag usa, nga membro, be responsible enough, being a member of the church, nga magbantay ta sa atong kinabuhi. Natay responsibility sa church mga igsoon, ayaw tuguti nga ikaw na ang brother nga disorder ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga ikaw na ang brother nga gisunod sa uban nga nahimo ng divided ang simbahan. Kay balikan na kaunya sa Ginoo, og ikaw ang Ginoo na mo'y magpasig-igo nimo unsaon kaniya. And you should be afraid sa Ginoo. You should be afraid. Unya, hinumdumi ha, ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, giunsa siya sa Psalm 128? Kanindot atong panalangin na. Amen! Oh.
So, muna ato nakita diri sa 2 Thessalonians. Now, let's go to Acts chapter 20, mga kaigsunan. Acts chapter 20. Diri sa Acts chapter 20, we need to be mindful nga sa simbahan natay kaaway. Be mindful nga natay adversary. Mga igsoon. Wala kung dili ka mindful nga natay kaaway, mura ka kumpiyansa ra ka ba sa imong pagkakristohanon, wala ka kaybaw nga kaaway di ay nga manipulate na nimo. And instead nga mahimo kang blessing, mahimo kang kanabitong alagad sa Ginoo, wala na, nahimo na ka nga opposition sa church. Now, Acts 20, 28 to 35. The Bible says, "Take heed therefore unto yourselves." Pagbantay mo. Paminaw mo. "And to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood." So ang responsibility, mga kaigsunan, sa mga leaders sa church, especially the pastor of the church, unya kay ang church is focusing on discipleship, so every member of the church is teaching someone. Naa kay giatiman, naa kay karnero nga gipakaon. Nagingon ang Bible, kinahanglan magmaminantayon ta, kinahanglan magpaminaw ta, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios para able ta nga mutudlo, able ta nga muhatag sa warning sa ato ang mga disciples. Amen? Ato silang feedan sa pulong sa Ginoo. For 29, "For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock." Ang tumong anang kanang kaaway, mga kaigsunan, nga panglangkato ng mga membro sa church, mawala sila sa church. O kabantay mo na backsliding, gitawag na ito nag-backsliding, o yan ay uban nga kanang church hopping, ang uban nagbalhin og simbahan, ngawa man ta sila namalhin og balay. Kaliho ka na sa yawa, mga igsoon. Kay wala gyud transplant. Walay transplant. Kana naara ka di ba niya ilis-ilis. Ang allowable lagi anang magbalhin ka og church, kanang dibalhin ka og puloy-anan. Nga layo na imong puloy-anan. Labi na og tabukog dagat. Lisura po na nga musimba ka. But before you do that, mga igsoon, you need to consider the church, because this is the reason why we exist. Ang simbahan, ang buluhaton, kanang pagpangabig og kalag, that is the reason why we exist. Ug mao ra sa importante nga mabuhat nato diri sa kalibutan. Wala na ilain. Ang soul winning, mga igsoon. So kung kana nay mapakgang sa atong simbahan, buot pasabot ana, naka-take over na ang yawa sa imong kasing-kasing. Wala na ka nahimong useful sa buluhaton sa Ginoo. Mo nang nagingon ang Bible, pagbantay sa imong kaaway. Kay langkaton ka na. 30. "Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them." Amen? Among you, naa diri sa church, na ay pwede gamiton ang yawa, mga kaigsunan. Kinsa man na, kanang wa nag-atiman sa iyang home. Kana mga Kristohanon nga wala nagpaduol sa Ginoo. Kana mga Kristohanon nga dili sa pakighiusa sa kanang kabubuton sa Dios. Mao na siya magamit. So naara diha, speaking perverse things. So bantayin yun ninyo. Di man mo bungol, nakadungog man mo tanan, ma-review ninyo, mga kaigsunan, sa YouTube, ang mga mensahe, pag makadungog ka nga naay membro, nga kauban nato dire, speaking against the preaching of the Word of God. Mo nagipasabot ani. Now, will you choose to be the enemy of the cross? Or will you be for the cross?
Kaya ikaw may mupili, ana. So never speak in contrary to the preaching of the Word of God. Yun. Never yun. Nga naman, way langit nga ma-feel na to diri sa simbahan. Iganin na to, ang atong makuanan, ang aura ba? Aura sa mga disobedient people. Ma-feel na nako, mga igsoon. Tanang pastor, makabantay, ana. Nga bugat kayo i-maneuver, kani nga mga brother, kani nga mga member. Makabalo ang pastor na bugat kayo drivean ba, bugat kayo i-lead. Ingon ana. Makibaw mi ana, mga igsoon. So mo na magbantay ta, kay naagi mo arise, men will arise to speak perverse things. In verse number 31, therefore, watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. Unsa may gipasabot ni Apostle Paul diri? Dapat kita dili ta mahimong bugat sa usag-usa. Kay bisan mismo si Apostle Paul ningon siya, ang akong mga panginahanglan personal wala nako gipapas-an ninyo. O na-feel ba na ninyo diri sa atong church? Nga ang mga personal namo nga panginahanglan among gipapas-an ninyo? Have we texted you nga wa na mi rice? Have we posted in our group chat nga naa mi personal need that you need to make some action? Have we chatted, have we make a chat with you, mga kaigsunan, nga naatay bills unpaid o pila imo. Is that happening in our chat group? No. Bisan gani ang mga bills nato sa church, wala na nato gibuhat diri. Nga naman, because I relied on God's provision. If God will not use you, I believe, I strongly believe that God will use somebody else. God will use anything, mga kaigsunan, para lang ma-provided ang need sa mga nagsalig niya. Di na ko gusto nga ibalhin ako pagsalig ninyo. Gusto na ko magpabilin na yun na dito sa Ginoo. Bisag unsa pa ka hugot na, mga kaigsunan, ang among finances, di gyud may kunahuna nga kuan. It's done before. Younger pa ko sa ministry. It happens. But when I learn, mga kaigsunan, I should depend on God alone. Wa gyud maayong may tabo kung mo depend kag tao. Karon sa ministry, kung ang Ginoo dili niya itugot, mga kaigsunan, wow, di magsakit akong kasing-kasing. Ngano man iya man og iya pug ko. Amen. So dapat ingon ana atong faith tanan diri sa simbahan, mga igsoon. Magtinabangay ta, dili ta magpabugat sa usag-usa. Amen. Di ba gitudluan na tas pulong sa Ginoo? Amen. And then we are praying one for another, one to another. We are helping each other through prayers. So nagsinabmitay ta ngadto sa Ginoo sa usag-usa. So unsa pa may problema nato? Di dapat ato na ning mahimo ang simbahan, mga kaigsunan, nga lovable place. A place like heaven. Nga di ta kadungog ba nga nay nagchinismisay diri. No schism between us. No bad words. Amen? Okay, verse number 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. You want this church to become like heaven? Love to give. Because you can never exchange with anything else the joy nga imong madawat tungod sa giving.
Lahi gyud ang feelings mga kaigsunan kung makahatag ka. Nindot man ni makadawat ha. Pero try to experience kaning ikay mo hatag. Lahi ra gyud siya. Ako malipay kong taga-ano pero mas malipay kong manghatag ko. Oh, manghatag mo sa akong birthday, kadako naman akong kalipay. Pero mas malipay ko manghatag ko, muna ako manghatag ko kunako sa akong birthday. Di ba? Malipay ta tagaan pero mas malipay ko muhatag ko. Mas malipay ko mga kaigsunan nga magamit ko kaysa ako mo'y kanabitong mahug nga luuya ni niya. Kanang ana bitaw? Lain kay feelings. Because we are not designed nga mahimong makaluluoy. Gidesign to sa Ginoo nga mahimong blessing. Mo na kung ato ning himuon ng simbahan, this is our opportunity mga kaigsunan. Kining church is our opportunity nga mahimot ang blessing to other people. Now, kung mahitabo na siya sa atong kinabuhi, sama sa gingon ni Apostle Paul, we will be more blessed. So imagine na kita as a church, we are more blessed. It's like heaven. Walay membro nga naglisod. Mao na sa book of Acts chapter 2, mga igsoon, matanawan na nato diya, they're praising God, and the Lord added to the church daily such as should be saved. It is like heaven. Nindot kayo. Pero may lang napuno nga tao, luwas ang napuno. Dili bisita ang napuno. Kundi luwas ang napuno. Nagpabilin. Kung nangabi kong kalag. So, in your home, pwede. In your church, pwede. Ikatulog katapusan. Can I have heaven on earth? Yes. Ikatulog. In your personal walk with God. In your personal walk with God, as an individual person, you can imagine that you are in heaven. Nindot kayo mga kaigsunan. Your personal walk with God, mga kaigsunan, maka-experience ka sa langit aning kalibutan na. In the midst of hell, there is heaven within you. Kaya mura man yung impyerno ng kalibutan na, daghan kayong kagubot. Pero sa imong kaugalingon diha, pwede nimo i-experience ang langit. Deuteronomy chapter 5:33. The Bible says, "Ye shall walk in all thy ways, which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess." Kaning mahimo tang victorious sa atong lakaw uban sa Ginoo, di ba? It is like heaven. Ang bisa ka nang ginagmay lang nga ma-accomplish nato, nga tan-aw nato, imposible nga ma-accomplish. But when it is accomplished, mga kaigsunan, what a joy in your heart that you can say, wow, it is like heaven. Especially when you see people getting saved. The joy in your heart, mga kaigsunan, because that is part of walking with the Lord. Imposible kayo nga kanang you are walking with the Lord and nobody got saved. Hello? When the Lord Jesus Christ walked in his earthly ministry, pila kabok na luwas. There's a lot of people na luwas. Unya may ka ngayon walking with the Lord, but no one got saved. Imo na lang istorya. So, klaro kayong gingon sa Bible, igsoon. Maglakaw ta sa pamaagi nga gitudlo sa Ginoo nato. Mao na importante ang pagkaton, importante ang pagpaminaw sa mensahe, importante ang personal devotion, importante gyud ang pagtuon. Nga naman, usa may sundon nimo kung wa kay nasabtan. Mao na gitagaan tag balang espiritu para masabtan nato. Because without the Holy Spirit, we cannot understand what the Bible says. Ug importante ang pagsunod sa pulong sa Ginoo para ma-experience nato ang langit within us. Kabantay mo, bisag nagkagubot, pwede kang mo-smile. Ingon pa nila, lahi ng Pilipino, kay bisang gabaha, manganta. Bisang gabaha, magduwa. Bisang magbaha, kanang ma-enjoy lang nila ang situation ba? Sa mga Filipino, oh.
labaw na ang Kristohanon mga kaigsunan nga nakiglakaw sa Ginoo. May buong ka. Naman tani sila problema, pero grabe mo katawa. Grabe malipayon man kayo. O bitaw na mailhan nimo ang mga Kristohanon nga doon sa Ginoo, sa diyang mamatyan sila. Na ang uban i-blame nilang Ginoo, Lord, nganong giimo man ning gibuhat na mo. Labi na ang namatay breadwinner. Ang nabilin puros loser. Sakit kay na namatay ang breadwinner, ang nahabilin bread eater. Right? Mag-unsa na lang ta. Lord, nganong gingana ni man minimo? Mo maka-question ang mga tao sa Ginoo, mga kaigsunan. But if you're close to the Lord, bisag kinsa pa na mawa sa imong kinabuhi, ang importante ang ginawa nawa sa imong kinabuhi, you will still rejoice. Lord, I do not know why nga naitabo ni, but I trust you. I know everything will be okay. Anara, mamingaw na ta sa taong namatay. Pero never nga mangaway na ka sa Ginoo, mga kaigsunan. Di na dahin ka musimba. Mawa na dahin ka sa circumference sa mga members. Dili maayo ang imong relasyon sa Ginoo. Amen? So, walk with the Lord. Deuteronomy chapter 10. Chapter 10. And verse number 12 to 14. The Bible says, "And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul." Requirement na sa Ginoo nato individually. Amen? So kung nasabtan ni nato ang gi-require sa Ginoo, mga igsoon, magmalipayod ka sa imong kinabuhi. God will allow you to experience heaven on earth. Di gyud na masipyat. Di gyud na masipyat. In verse number 13, "To keep the commandments of the Lord and His statutes which I commanded this day for thy good." For thy good. Usahay, ma-feel na to mga kaigsunan, nga kapuyan, nagsimbahan, oy, daghan kay buhatunon. For thy good. Para na sa imong kaayuhan. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, thy God, the earth also, with all that therein is. Now, if you're walking with the owner of your life, the owner of heaven, the owner of the earth, will He not let you experience heaven on earth? Kamu na lang pangutana anak sa Ginoo. Di ba pwede, Lord? Kay, mahitabo mag yun eh, nga ang balay, failure. Gubot ba gubot? So, mahimo ba siyang rason nga mahimo kang problema o niya sa church? No, if you're going to experience heaven personally. Mahimo kaya po kang blessing sa church. Bisan tuod gubot sa inyong panimalay, mga kaigsunan, you can stand in the church praising God, honoring God, because you are walking with God. Ayaw kalimot, mga kaigsunan. Siya tagiyan ni tanan. Unya gikuyugan nimo siya, gisaligan nimo siya. So netabo gisaligan sa Ginoo. Ipa-experience niya nimo ang kalipay nga ang uban di kasabot. Unya, the way you look at people and the community, sama sa pagtanaw sa Ginoo, makakita jud kag mga nanginahanglan, and you will take part of that. Dili kay napuno imuhang notebook na listahan kung asa nang manghatagay. Di na mo'y batasan sa Kristohanon. Colossians chapter 3, and I close. Verse 16 to 17. The Bible says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord." Music,
Dako kay siya kahimuan sa atong kinabuhi. Listen to music that will help you. Appetizer para sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Lisod kayo nga ang music imo sigyag paminaw dili makapaymaya sa Ginoo. When you read the Bible, you will have hard time. Your heart is not ready. So dapat iset nimo ang imo kasing-kasing. Let the music give appetizer sa imong heart for the Word of God. Dako kay kahimuan mga kaigsunan. Singing, praises, hymns, psalms unto the Lord. Mo na mag-careful mo. Mo na nga sa atong music, naanad man ta, mukanta ta, mga kaigsunan, but just try to timbang-timbang. Evaluate. Asa may mas mo-speak sa imong soul. Lahig yun ang music. Sige nga nimong paminaw. It will just, correct you naturally. I-correct ra ka naturally. Dili na hard ang paghunong sa mga bad habits kung ang pulong sa Ginoo puno sa imong kasing-kasing. Hinay-hinay, mausab jud ka. Amen? Spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Muna ni kanta na to diri, spiritual song man na. Sing with grace. Amen? Sing with grace. Verse number 17. And whatsoever ye do, importante kayo ni, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Dapat ato ning buhaton gyud in the name of Jesus Christ. Atong i-dedicate ngadto sa Amahan para sa iyang himaya. So but whatever we do, mo na pag mahitabo ni sa atong kinabuhi mga igsoon, magpuyo ka ni kalibutan na bisan tuod na kay mga problema, pero di nimo ma-feel ang mga problems. Ang imong ma-feel is joy from the Lord. Mao na nga makakuan gyapon ka, maka-participate gyapon ka sa simbahan bisag naa kay problema sa inyong balay. Amen? Pero kung ang imong personal walk with the Lord, questionably, ang imong home, questionably, ang simbahan, mga kaigsunan, is a burden. Burden. Hinumdumi, importante kayo ang church sa atong kinabuhi. How can God get the glory if you are not in the church? How can you glorify God? Pagpunta na gingon, bunga nga magpabilin, makaglorify niya. Saan ang pagpamunga? Wa makay barn. Wa kay pusanan. Asa man nimo dadon? Wala serving the Lord without the church. Sayang. Sayang kayo. So dapat masabtan ni nato mga igsoon. We can experience heaven sometime na abot diri. And the more we experience heaven here, the more exciting to go to the real heaven. The more exciting. Muna kamatayon ay kung hadlo ka. Nga naman, you are ready to depart like Paul. My departure is at hand. Ingon si Apostle Paul. I am ready to depart. Ay kung hadlo kag kamatayon. Muna, hantod. Napakay kahadlok, mamatay ka. Agoy. Di ka excited mo atog langit? Pero kay baw ka mga kaigsunan that you have rewards, you're serving God, you sacrifice for Him, with Him, diri sa kalibutan, wa ka nagpabugat sa buluhaton sa Ginoo. Diri na magibasihan nato, may bawaan na nato, kinsa ka sa inyong balay? Kinsa ka personally? Diri sa church? Ari diri, may bawaan tanan. Amen? Di masipyat mga kaigsunan because diri sa church, lalima ka, mubuhat ka, wise wildo, ikaw pa'y muhatag, ikaw pa'y mugasto, na diri attitude check. O ang mga tao nga nasayod siya that I am doing this for God and not for anyone else, duol sa Ginoo, nindot ang relasyon, nindot ang ilang walk with the Lord. Diha na to may bawaan.
Then diha sa nato may bawaan, unsa di ay ka sa imong balay. Diha dili tanan, mabit na kani magbinyo. Importante gyud kayo mangutana ka sa pastor, pastor, unsay tan-aw nimo ani ni kuan. So di pa ka manguyab. So ang importante mga kaigsunan para ma-experience nato ang langit. God, the Holy Spirit in us, His Word, and us. Importante. Unya, tanan nga iyang gibutang diri sa kalibutan, tanan nga iyang gisugo nato, naanay kalabutan sa pagtilaw nato og langit aning kalibutan. Simbahan, pastor, brothers and sisters, naani kahimuan mga igsoon nga matilawan nato ang langit aning kalibutan. Doing the work of God together. Dako kay nagkahimuan. So muna din nato si Piaton mga igsoon. Amen. So asa nato pwede tilawan ang langit sa kalibutan? Sugdi sa inyong balay. Sunod sa atong simbahan. And most importantly, your personal walk with the Lord. Kay though mo fail ang home, mo fail ang church, you will not fail God because you are walking with Him. Mabalik ra ka mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for giving us this moment with you. Thank you, dear God, for allowing us to hear the message of your word. Nga dili imposible, Lord, nga ma-experience namo ang langit aning kalibutana. And we would like to give back to you the glory and the honor of this victory. Pagkaanindot, Lord, kung mahitabo gyud tinuod sa among kinabuhi na ikaw ang maoy nahimong sentro og tumong sa among mga gipangbuhat aning kalibutan. How wonderful to experience heaven here on earth. And I pray, dear God, that in this invitation, imong panalaginan ang matag usa to come to worship you, to honor you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for this opportunity. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now, I do not know